Blessed day o mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, narito naman sila para sa ating share ng devotion video and belated Merry Christmas o maligayang Pasko po sa ating lahat. Pasensya na po kung hindi po tayo nakagawa ng ating share ng devotion video kagabi or kahapon dahil sobrang pagod po ng inyong lingkod at medyo na-injured ng konti dahil sa palaro natin mula sa katatapos lamang na Christmas party celebration ng mga tambourine dancers ng Alive in Christ. But thank you po sa lahat ng ating mga naka-fellowship at nakasamang mag-celebrate dyan, mga Alive family from Yunlong, from Saturday group, at from Sunday group. Ayan, sobrang na-miss po natin ng mga kapatid natin yan. And thanks God because nagkasama-samang muli after so long. Ayan, and talagang mainit pa rin ang pagtanggap at pagsasama-sama. Sobrang nabusog, sobrang nag-enjoy. And abangan nyo po ang ating naging unboxing or unwrapping ng mga natanggap nating regalo o prizes mula sa ating katatapos lamang na Tambourine Dancers Christmas party or celebration. So, bago po tayo dumako sa ating share na devotion video, ayan ang ating mga kapamilya sa Pilipinas ay mahirap makontak kahapon or matawagan sapagkat alam naman natin na sobrang abalang-abala sila dahil ang Pasko na isineselebrate ng halos buong mundo ay sobrang nagiging abala ang lahat dahil sa mga reunion, sa mga pagtitipon-tipon. Ayan, may mga kamag-anak din tayo at kakilala na nag-celebrate ng kanilang birthday ng araw ng Kapaskuhan. Ayan. So, happy birthday or belated happy birthday po sa lahat at sa lahat ng mga bumati ng Merry Christmas sa Hong Kong man, sa iba't ibang panig ng mundo, sa Pilipinas ay maraming salamat po. Ayan. And sa mga nag-intay ng mga aginaldo at nakatanggap naman ng mga aginaldo or blessings from the Lord, ay nawa gamitin po natin ito ng maayos para sa ating buhay or sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. So, I do hope and pray that everyone is doing well and okay. Dumako po tayo sa ating opening prayer bago po tayo mag-share ng devotion video. And thank you nga po pala, special shout out kay Ate Remy at kay Sis Lenlen, nakatukay ng pangalan ng inyong lingkod para sa pagpapatuloy dito sa kanilang lugar upang tayo ay makapagpahinga at makagapaggawa din ng ating devotion video. So, let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa buhay at hininga at sa lahat ng mga pagpapala, Panginoon, ay pinagkaloob niyo. Salamat sa mga buhay ng mga tao na nagiging instrumento niyo, Panginoon, upang kami ay mapagpala sa iba't ibang aspeto, Panginoon. At kagaya na isinelebrate, Panginoon, na hindi lamang isang araw dapat iselebra ang Kapaskuhan, Panginoon, but in every day of our life, Panginoon, kailangan makita sa bawat isa sa amin na pinaghaharian kami ninyo at ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon. Salamat sa protection, provision, promotion, godly wisdom, Panginoon, at good health and long life na ipinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang good relationship ng bawat isa, Panginoon, at harmonious relationship ay kayo din po ang siyang nagbibigay, Panginoon, at alam namin na ang bawat mga kakilala at mahal namin sa buhay at divine connection, Panginoon, na makikilala namin ay kayo ang nagtatakda at nagsiset nito, Panginoon. Dalangin po namin sa aming gagawin na pag-aaral at pagbubuli-buli na inyong mga salita, Panginoon, ay kayo ang laging maluwalhati, Panginoon. Kayo ang laging mataas, Panginoon. Let the glory alone be unto you, Lord God. At kami po ay maging instrumento, maging kasangkapan ninyo, maging tagapagpahayag, Panginoon. Ngunit ang inyong mga salita ang siyang mangungusap sa puso, isip, kaluluwa at espiritu ng bawat isa, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na ang inyong divine wisdom, Panginoon, ay laging sumaamin, Panginoon, upang sa bawat mga decision making o gagawin namin, Panginoon, ito ay laging nakaayon sa inyong kalooban, Panginoon. Walang sawa po kami na magpapasalamat sa Panginoong Yesus na minsan pumarito sa mundo, Panginoon, upang once and for all, Panginoon, ay tubusin kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya marapat lamang na ialay namin ang aming buhay na ito na nag-iisa para sa kaluwalhatian ninyo. Gayon din po, salamat sa Santong Espiritu, Banal na Espiritu o Holy Spirit, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin, Panginoon, sa aming conscience or sa aming konsensya, Panginoon, upang i-convict kami, Panginoon, kung ang aming magagawa ay hindi
ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Siya ang gagabay sa amin upang sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon, ay lumakad kami from glory to glory. Muli, kayo po ang may kakayahan na makapagpabago sa lahat ng makakapanood, makakapakinig o makakabasa ng aming mga devotion na ito, Panginoon. And you will be the one, Panginoon, na mag-change sa kanila upang they will have a good and satisfying life unto you, Lord God. May we honor you, we glorify you. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 23:30. Sabi dito, sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Message, isa na namang malalim na kahulugan na paalala ng Panginoong Yesus ito sa mga tao noon. Na sasabihin daw ng mga tao sa mga bundok na gumuho ito at sa mga burol na tabunan sila. Application, maaari kasing sa mga panahon na darating na ang mga huling araw ay masasabi talaga ng mga tao na mas mabuti pang hindi sila na ipanganak. Kaya sinabing sabihin sa mga bundok na gumuho sa kanila at sa mga bundok na at mga burol na tabunan sila. O yun, medyo na double pa lang aking pagkakasulat. But anyway, ayan. O sa mga mapagdadaanan natin sa buhay o sa hinaharap na matitinding problema at sinasabi natin na parang pinagsukloban ka ng langit o ang famous na kasabihang pasan mo ang daigdig. Pero ang assurance nating mga sumasampalataya sa Diyos at may matibay na relasyon sa Kanya ay kukunin niya na tayo at isasama sa kaharian niya. So, purihin ang pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon, diba? So, yun na nga. Actually, we know that more than 2,000 years ago ay sinabi ng Panginoong Yesus ito sa mga tao during that time nung bago siya ipako sa krus, di ba? Na up until now, iniintay natin kung kailan na nga ba talaga mangyayari yung the end times na sinasabi. The end of, ang sinasabi ng iba ay the end of the world, di ba? At maaari din naman na ibig ipakahulugan nito ay katapusan ng isang sitwasyon or isang pangyayari, which is we know naman na ang mangyayari nga sa Israel noon ay ang pagkawasak nito or ang mga mamamayan noon ay magkakawatak-watak, di ba? Which is ang Pilipinas nga ay isa sa mga naging shelter ng mga Israelita para sila ay makaligtas at muling makabangon at ma-restore ang kanilang bansa. Ngunit diba, ayan, kung ating iintindihin or uunawain, pag sa buhay natin, diba, intay tayo ng intay sa rapture, sa end of times, end of the world, na meron ng mga iba't ibang mga pakahulugan, iba't ibang hula, o iba't ibang sinasabi. But during that time, our only assurance is, once we are connected with the Lord, once we accepted our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, and talagang isinasa pamuhay natin yung Christ-likeness, is hindi na tayo matatakot dumating man at any moment in time ang sinasabing rapture or end of the world, because we are assured na hindi na ipaparanas sa atin na ating Panginoon yung magdanas ng mga matinding mga paghihirap or mga kakaharapin ng tao, just like what is written in the Revelation. So mostly maraming mga tao ang natatakot na basahin ang Book of Revelation dahil parang kumbaga masyado daw mga madugo, masyado daw nakakatakot, yung mga posibleng mangyari kasi parang kumbaga hindi mo na mai-imagine na mararanasan ng mundo ang at ng mga tao yung bagay na yun, di ba? But sabi nga, hindi natin kayang mabatid kung ano yung kaisipan ng ating Panginoon na kung mangyayari man yun, ay we do hope na nandun na tayo sa kaharian ng Diyos para hindi na natin maranasan yung sobrang paghihirap, sobrang tagutom, sobrang war, sobrang sakit at kamatayan or torture sa mga nananalig o sumasampalataya sa Panginoon. But if in case man or if ever that it will happen into our lifetime now na tayo ay nabubuhay pa, let us stand strong and courageous in our faith in the Lord, diba? Na sabi nga ni Apostle Pablo na to live is Christ and to die is gain. Na kahit maging reason man para tayo ay mawala dito sa mundo, pero ipinaglalaban natin yung faith natin kay God, it's all worth it, diba? Yun yung sinasabi mong paghihirap
or sakit na maaaring mong maranasan, pero it's all worth it kapag na-fulfilled natin, because kagaya nga sa nasa t-shirt na inyong lingkod, we are overcomers in Christ. Ang ating Panginoong Yesus na pagtagumpayan na niya yung lahat ng kinatatakutan ng tao, lahat ng panghusga, lahat ng pananakit, lahat ng hindi pagtanggap, ng pagtakwil, 'di ba? Lahat na yan naranasan ng ating Panginoong Hesus, but He remained trusting in the will of God. And nang mapulfill niya yung greatest mission niya dito sa mundo, ay muli siyang nagbalik sa kaharian ng ating Diyos Ama sa kalangitan. So tayo, that is our only hope, na matapos ang lahat ng mga pagdadaanan natin dito sa mundo, maging pasan mo man ang daigdig sa sobrang dami ng mga problema, mga isipin, mga stress na mararanasan mo dito sa mundo, you know that you have the assurance once you are deeply connected with our Lord God. You always meditate in His Word, you always pray, and doing the things that is in the will of God. That is to go therefore and make disciple of all nations, at ipinapamahagi mo sa kanila yung lahat ng mga God-given talent, time, and treasure mo na naririto sa mundo. Hindi mo na kailangang asamin na maging mayaman, hindi mo na kailangang asamin na maging sikat or famous, pero ang pinaka-goal mo at gagawin mo sa buhay ay to be pleasing in the eyes of the Lord and to serve Him with all your heart, with all your mind, and with all your heart. Dahil yan yung pinaka-greatest commandment sa atin ng ating Panginoon. And syempre, secondly, after nating mahalin ang ating Panginoon ng lahat ng ating makakaya, ay mahalin din natin ang ating kapwa. Because hindi tayo mabubuhay or makaka-survive sa buhay na ito kung tayo lamang. We need everybody, we need everyone. But higit sa lahat, we need the Lord into our life. Aminin man natin yan o hindi. Dahil ang Panginoon lang ang may kakayahang magbigay, at ang Panginoon din ang may kakayahang bumawi o kumuha nito when the time is right in His time. So, nawa po may natutunan kayo sa ating share na devotion video, and let us all, and it's all up into our closing prayer. So, let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa muli, pinapasalamatan ka po namin sa inyong mayaman at napakagandang mga salita na aming natutunan sa ngayon, Panginoon. Bagamat limitado, Panginoon, ang aming kakayahan upang ito ay maipaliwanag, upang ito ay ma-interpret, Panginoon. But through your godly wisdom, Panginoon, alam namin na kayo ang magpapaintindi nito sa bawat tao, Panginoon. That it will help us, Panginoon, to become ready, Panginoon. Kung kailanman ang iniintay ng mga tao, Panginoon, na end times, Panginoon, ay we need to be ready, Panginoon, na mas lalo pang maging eager, Panginoon, na ipahayag ang inyong mga salita sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako, Panginoon, na pwedeng maabot nito, at in any platform, Panginoon, whether it's social media, Panginoon, whether it's physically, whether it's personally, and lahat ng pwede naming maabot, Panginoon, kayo po ang tumulong sa amin upang malid sa mga taong kailangan ng kaligtasan na nagmumula sa inyo at sa Panginoong Yesus, Panginoon. Sino man ang mga dumadanas ng mga pinansyal na problema, Panginoon, we know we can overcome it, Panginoon, because you are the God who really provides, Panginoon. At kailanman ay hindi nyo pagkukulangin ng mga naglilingkod sa inyo, Panginoon. Dinayaman sila, Panginoon, na scam man sila, Panginoon, sa trabaho o negosyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ibabalik nyo to ng siksik, liglig at umaapaw for your glory, Panginoon, na gagamitin ng bawat mga salapi o treasure na ipinagkaloob nyo, Panginoon, para sa kapurihan nyo at para sa pag-expand ng inyong gawain dito sa mundo, Panginoon, upang kung ang lahat ng mga tao na ay nananalig at sumasampalataya sa inyo ay magdarating na ang Panginoong Hesus upang kunin ang lahat ng mga naligtas, Panginoon. We also pray, Lord God, sa lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, kayo ang nakakaalam kung kailangan itong pagalingin, Panginoon, sa kanilang physical, mental, spiritual, emotional, Panginoon. At kung ang inyong magiging pagpapagaling sa mga taong ito, Panginoon, na mga mahal namin sa buhay o kakilala, Panginoon, ay ang lumisan na sila sa mundong ito to live eternally with you, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat kayo ang higit na nakakaalam kung ano ang mas makakabuti sa amin, Panginoon. At hindi na nila mararanasan, Panginoon, ang mga sakit, hirap o ano mga
kagulumihanan na meron dito sa mundo, Panginoon, kung dumating man ang mga last days, Panginoon. And gayon din po, Panginoon, we pray for all the pastors, priests, evangelists, prophets, Panginoon, missionaries, Panginoon, mga teachers, mga regular members, Panginoon, and all the body of Christ, Panginoon, that is doing your way, Panginoon, and your will, Panginoon, na maipahayag, maibahagi, Panginoon, maipakita, Panginoon, through their action, Panginoon, ng good works na na-instill nyo na sa amin at naibigay nyo na sa amin bago nyo pa man kami likhain, Panginoon. Kaya natural, it will flow, Panginoon, na ipaparanas at ipapakita namin ito, Panginoon, ang love, forgiveness, acceptance, Panginoon, na kayo mismo ang unang nagpakita at gumawa, Panginoon, as an example para sa amin, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang Pilipinas, Panginoon, that you will restore the Philippines, Panginoon. You will give economic growth, Panginoon, and progress para sa aming bansa at sa lahat ng namumuno, Panginoon, na magkaroon sila ng banal na pagkatakot at pananalig at relasyon sa inyo, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, anumang mga espiritu na gawa ng kaaway, Panginoon, na korupsyon, kaguluhan at pag-aaway-away, Panginoon, ay winawasak namin, Panginoon, at hindi ito magtatagumpay sa aming bansa, Panginoon. Mas lalong lalaganap ang mga nananalig at sumasampalataya sa inyo, Panginoon, that we will overcome evil with the good that is coming from you, Lord God. We also pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong. Salamat sa aming mga amo, Panginoon. Salamat sa mga taong ginagamit nyo as a way to provide, Panginoon, para sa pangangailangan ng aming mga pamilya, mga churches, mga tinutulungan namin, Panginoon, na mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Naway patuloy niyo po silang pagpalain. I-bless niyo pa po sila abundantly in physical, spiritual, in work, in business, Panginoon. Ingatan niyo po sila sa mga nagiging business travel nila or kahit saan man po sila nagpupunta for vacation, Panginoon. And lalong higit, Panginoon, pray for the salvation, Panginoon, ng bansang ito, Panginoon, na mas lalong higit, Panginoon, na marami ang makakakilala at tatanggap sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. We also pray, Lord God, for your chosen nation, Israel, Panginoon. Ang mga Israelita o mga Hudyo, Panginoon, ay lalapit at kikilala na walang ibang Diyos na dapat papurihan at dapat tanggapin sa kanilang buhay, kundi ang inyong pangalan lamang, aming Panginoon, aming Abba Father, Panginoon. Lalong higit ang tanggapin ang inyong bugtong na anak na ipinadala dito sa mundo para tubusin kaming lahat sa aming mga kasalanan, Panginoon. We know, Lord God, na mas mangyayari, Panginoon, ang inyong great plan para sa amin, Panginoon. Lilinisin ang bawat mga bansa. Wala nang magiging war, Panginoon. Wala nang magiging taggutom. Wala nang pag-aaway-away, Panginoon. But there will be peace, harmonious relationship, Panginoon, at economic growth ng bawat isa, na lahat ay magiging masaya, lahat ay magiging mapagpasalamat at thankful sa inyo, Lord God. At ang lahat ng tao, Panginoon, ay pupurihin ang inyong dakilang pangalan sapagkat dahil doon nyo kami nilikha, Panginoon. Kaya we pray, Lord God, for everything, and we know, Lord God, na bago pa man namin ito idalangin, Panginoon, ay sinagot nyo na po, Panginoon. Kaya ang aming magagawa ay magpasalamat na lamang. Thank you, Lord, for everything. We love you, Lord. We honor you and we glorify you. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, bye po sa ating lahat and God bless.